Mm. Uh, why are you so confident with your evidence? Kasi you've been talking about this since 2016. No? Gaano ka-solid po? No? Para sa understanding ng mga viewers natin. Gaano ka-solid yung pinangahawakan ninyo? Kasi malaking risk din ito. No? Kasi kung buksan yung bank accounts tapos wala namang palang makita, binabanggit ko nga before sa programa, isasabog to sa mukha ni Sonny Trillanes. So why you're so confident about your evidence? Marami po tayong mga ginawang paraan to validate the information. 'Di ba? Kung maalala ninyo, nung nilabas ko 'yan, may mga nagdeposito ng mga private individuals dun sa account at pumasok, 'di ba? Pumasok, dinipositohan, so active. Tapos nung naipit si Duterte mismo, inamin niya na meron daw siyang more or less 200 million pesos doon. O ito na ngayon, hinamon niya ako na magkita dun sa BPI Julia Vargas branch. Tapos pinatawag niya yung supporters niya na pagka pumunta si Trillanes doon, batuhin niyo ng kamatis para kuyugin daw ako. Akala niya hindi ako. Bakit? No? Puro hamon lang talaga ito si Duterte. Pagka pinalagan mo itong mga Duterte na to, ay sila na po mismo ang tumitiklop, mga kababayan. No? Dahil po, bakit? Ang tanong kasi ng mga kababayang Pilipino, bakit po mga Duterte ay takot na takot kayong mabuksan o ipakita sa publiko? No? At para patunayan na mali ang binibintang sa inyo nito ni Trillanes. Bakit ayaw ninyo gawin? Simple lang, ipakita nyo lang kung mali o totoo ba. Kaya kayo takot mga Duterte dahil pera ng taong bayan yan o di kaya pera yan na illegal. No? Biruin mo 200 million. Mga kababayan, hindi biro ganyang pera po. Kaya kailangan po ninyong ipaliwanag yan. Kaya confident po itong si Sintry, no? Na ipaglaban kung ano yung totoo, yung katotohanan na para malaman din ng mga taong bayan na matagal na pong binibilog nito ng mga Duterte. No? Kasi nasa kanya po lahat ng evidence. At yun isa sa mga nagpupush sa kanya na ituloy pa. Natuluyan ito si Sara Duterte. Kasi takot na takot po sila kay Trillanes. Kasi marami pong hawak na evidence itong si Senator Trillanes. No? Kasi hindi ito basta-basta mag-iimbestiga o mag-aakusa kung wala siyang matibay na ebidensya. Mga kababayan, dyan po, takot na takot itong magkakapatid na pulong si Paulo po at saka si Baste at saka si Sara Duterte. Sumipot ako doon, sinalubong ko yung supporters niya. Nandoon pa nga dati yan, hindi pa senador si Senador Robin Padilla. Nandoon siya noon. Sinalubong ko yan sila doon. Tapos, kausap namin, ang pinadala niya, si Panelo, hindi siya ang humarap. So si Panelo, kausap namin yung bank manager nung Julia Vargas. Sabi niya, kung meron kang special power of attorney, ibibigay niya yung statement of account para makikita mo na yung transaction history doon. Ang sabi ni Panelo, hindi yan ang hinihingi ko. Kailangan certification daw na hindi lumagpas ng 200 million pesos yung account. Naalala ko ngayon, nag-iba. Oo. So, humaharap pa sila sa media, hindi rito ako, humarap daw siya. Sabi ko, magbibigay na yung bank manager ng ora mismo. Kaso certification ng hinihingi niya, ayaw niyang kuhanin. So 2 weeks after pa raw makukuha. By then, tapos na eleksyon. Ngayon, ang tanong, sa media, na-ipresenta ba ni Panelo yung certification na yun? Hindi. Kasi, paano nga ibibigay yun? Lumagpas nga ng 200 million. Kahit na yung 200 million na yun, ano pa rin, hindi pa rin nila na-declare. So these are the obvious indications na tama yung nakuhang dokumento. So, yun na. Eventually, ilang beses na pagkakataon na hinahamon siya, pakita mo.
pumirma ka ng waiver. Yung latest nga yung sa Quadcom, hanggang doon sa dulo hindi niya pinipirmahan yung waiver. Yan po yan. Okay. Pero kailangan pa rin Mga kababayan, ganito, katakot na takot pagka ang isang tao ay may ginawang masama o illegal. Ganon sila katakot na takot na malaman nating mga taong bayan kung gaano sila korap at kung gaano at kung saan po nanggagaling ang milyon-milyong perang nasa bangko nila. Mga kababayan, mga DDS, totally 100% po kayong mga DDS ay pinagluloko nitong mga Duterte na to. 100% po yan. Dahil po yan mismo dito sa narinig nating pahayag ni Senator Trillanes. No? Bakit? Bakit ikaw, tao, takot kang malaman o ipakita sa publiko kung magkano ang nilalaman ng inyong bank account? Kung sinasabi mo naman ay mali ang akusasyon laban sa'yo, bakit ka natatakot? Di ba dapat hindi tayo matakot? Di ba dapat masalo pa natin i-prove sa taong nag-akusa sa'yo na mali itong sinasabi ng taong to sa akin o itong bank account ko, lahat ng transaksyon ko, ito lang ang pera ko. O bakit? Nakakapagtaka lang, bakit todo cover up sila? No? At kasama pa pala ito si Ruben Padilla. Mga kababayan ko na kamakailan lang ay malakas po ang drama ni Ruben Padilla sa publiko, sa media. No? Ano po ba ang tinatago nitong mga Duterte na to na ayaw malaman nating taong bayan? Bakit sila takot na takot sa accountability? Bakit takot silang ipakita ang kung magkano ang laman ng kanilang mga bank accounts at may mga joint accounts pa silang mga Duterte? Pinaghati-hatian nila yung pera. No? Hinati-hati nila para hindi mabisto. Bakit takot na takot kayo? At ang isang tanong ko, saan po ninyo kinuha ang perang pangbayad ninyo kay Kaufman doon sa dahig kay Duterte na 145 million a month ang binabayad ninyo kay Kaufman? At isa rin yon kung bakit ayaw nyong ipaliwanag. Kahit ilang taon naman siguro hindi ninyo yun kikitain sa pagiging mayor mo, pagiging busy mo. Hindi. Ang laking pera. Suma total, billion na po ang naibayad ng mga Duterte na to kay Kaufman, na attorney po ni Duterte doon sa ICC. Isipin mo, kung ikaw ay Pilipinong DDS, kung DDS ka pa rin, isipin mo, oo nga, no? Oo, ayan, no, gamitin mo lang to. DDS, kung nakikinig man kayo DDS ngayon, isipin nyo saan galing ang 145 million pesos na ibinabayad ng mga Duterte kay Kaufman. Saan galing yan? No? Nakakapagtaka at at the same time, nakakapangilabot itong mga Duterte na hindi nila kayang ipaliwanag kung saan nanggagaling yung pera nila. Grabe. siyempre ng cooperation dito ng AMLAC, no? And I don't think that's optional on the part of AMLAC kung ipasabina ito ng House Justice Committee unless magkaroon ng TRO, hindi po ba? Yes. Yun na yun. They will have to comply with the subpoena Duces Tecum ng House Committee on Justice hearing this as part of the impeachment process. Ngayon, itong Duterte camp, for sure, they will now resort again sa mga legal means, legal technicalities para How long can they avoid this from your perspective? Kasi last year, di ba, sinabi nila, hindi kami nabigyan ng due process, kaya dumulog kami doon sa Supreme Court. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon para silipin yung mga ebidensya di umano laban sa amin. Ngayon meron pagkakataon sa House Justice Committee, yun pa rin yung kine-question sa Supreme Court. Due process naman. Kaya
sa ordinaryong pagtingin, ano ba talaga kuya? Sabi nyo, due process dati. Ngayon, binibigyan kayo, ayaw nyo rin. I mean, how long can they evade this idea or reality that they should answer this allegation? Lahat ng hiling po o due process po na hiniling po ni Sara Duterte ay binigay po sa kanya. Lahat po, as in lahat. Yung para makapag-prepare siya sa mga isasagot niya laban sa impeachment sa kanya. Yung makapaghanda siya sa mga documents na kailangan niyang i-present sa Congress, sa impeachment niya. Wala po. As in, binigay po lahat sa kanya yon. Yung oras, yung panahon, yung buwan, yung araw, lahat po binigay sa kanya yon. Lahat ng due process na hiniling po ay binigay kay Sara Duterte. Pero, same. Wala pa rin po siyang tugon, wala pa rin po siyang sagot sa lahat po ng binabato ng evidence laban sa kay Sara Duterte. Wala pa rin po silang sagot doon. Still, sinasabi pa rin po ni Sara, lahat po ng alegasyon ng impeachment complaint laban sa akin ay pawang political lang daw po yun. Hoy Sara! Naunsa naman ka bilang BP sana at kung malawak ang pag-iisip mo at kung gusto mo talagang protektahan, no, ang iyong dignidad, ang iyong pangalan bilang BP Duterte, no? Dapat sana ay pinatunayan mo na mali ang aligasyon, ang impeachment complaint laban sa iyo, di ba? Pero anong ginawa mo? Nagtago ka. Mas nagtago ka sa taong bayan, mas nanira ka pa, mas nagpakalat ka pa ng fake news, at sinisiraan mo pa yung Pangulong Marcos. Mali, Sara Duterte. Kung totoo yung sinasabi mo, lahat ay puro pamumulitika, bakit ayaw mo ilabas ang bank accounts mo at ipakita sa taong bayan, sa publiko na mali lahat ang sinasabi ni Trillanes, mali lahat ang sinasabi ng mga senators or ng ibang mga Congress? Bakit hindi ganoon ang ginawa mo, Sara Duterte? Sa halip, nagtago ka, nag-travel ka para siraan ang Pangulo at para siraan ang bansang Pilipinas. Yun ang ginawa mo instead na dumalo ka sa hearing mo. Ilang oras lang naman yan at kung dapat nung una pa yan, matagal nang tapos sana yan. Kung pinakita mo ang lahat ng documents na nagpapatunay na mali ang paratang tungkol sa'yo. Diba? Ganun lang kasimple. Sana tapos na yan. Hindi na sana tumagal yan ng taon. At hindi na sana nadagdagan yung impeachment complaint mo ng pagnanakaw. Kaso anong ginawa mo? Nag-travel ka lang. Nanira ka lang sa Pilipino, nanira ka sa Pangulo, at higit sa lahat, sinisiraan mo ang bansang Pilipinas doon sa ibang bansa. Yan ang totoong ginawa mo, Sara Duterte. Wala kang proyektong natapos. Wala kang trabahong tinapos. Pinapasahuran ka naming taong bayan. Pero, still, nagta-travel ka lang. Kaya ito ngayon, marami ng hawak na evidence si Senator Trillanes laban sa'yo. Kaya humanda ka na sa April sa impeachment dahil number one witness si Trillanes laban sa'yo. Alam mo, Christian, the answer to that question is in the hands of the Supreme Court. Kung magpapagamit sila, magpapakasangkapan sila sa pagtatago ng katotohanan, yun. Talagang mangyayari yun. Pero to drive yung point mo kanina, ang reklamo nila last year, hindi naman daw nagkaroon ng due process sa House. Ngayon, ang argumento nila, wala daw sa Constitution yung mini trial sa House. Kailangan daw diretso na sa Senado. Nakita mo yung nila mga legal gymnastics nila, nagtatumbling-tumbling na para lang maiwasan yung katotohanan. Mm-hmm.
Okay. O sige, puntahan natin ito. No? Ang isang konteksto na Win ito si Sara Duterte, kung totoo talagang wala siyang ginawang masama, kahit sa ang hearing po, kaya niyang patunayan yan kasi BP siya. No? Kung totoong wala silang ginawang masama, kung totoong malinis ito sila, lalo na sa perang, nasa bangko nila ang milyon-milyon, kung totoong hindi galing sa illegal yun, bakit sila natatakot? Siguro kung ako yan, kahit saang lupa-lupa tayo magharap, haharapin ko kayo kasi wala akong illegal na ginawa. Ganon dapat, di ba? Bakit kabaliktaran na ito si Sara Duterte? Bakit? Ang dami nilang palusot sa impeachment. Ang dami nilang ngak-ngak sa SMNI interview nila. Bakit hindi nilang niharapin yan? Kung talagang wala silang ginawang masama. Kung totoo talagang malinis ang konsensya nila. At wala silang ninakaw kahit piso. Bakit? Yun ang nasa isip ko, bakit takot sila talaga? Anong meron? Anong meron ang hawak na evidence itong si Trillanes? Bakit takot si Sara Duterte? Bakit? Kaya mas lalo ako nanggigigil na dumating na ang impeachment nitong April para mailabas na ni Trillanes itong mga evidence niya labang kay Sara Lustay na to. No? Talagang nakakaabang ito kasi ngayon pa lang gumagawa na po ng paraan palusot itong mga Duterte, itong magkakapatid na Duterte na to. No? So para sa mga DDS dyan, mag-isip-isip na kayo ngayon pa lang. Isipin nyo, hindi lang kesyo taga Bisaya kayo, kaya kayo mag-Duterte. Hindi, Bisaya din ako, pero naisip ko nga, bakit? Oo nga, bakit? Takot sila kung totoong wala silang ginawa. Bakit takot silang ipakita yung katotohanan? BP ka, BP ka. Pero pumapayag ka na sirain ang pangalan mo sa kasong pagnanakaw, pandarambong, sa taong bayan? Pumapayag ka na ganun? Ayaw mong humarap? Mga kababayan, grabe na to ang panglulustay ni Sara Duterte. Bilang BP, dapat nagtatrabaho ka, sinasamahan mo ang presidente sa lahat ng projects, sa lahat ng opening, sa lahat ng mga ribbon cutting dyan sa project ng Pilipinas. Bakit hindi? Mas gusto mo pang mag-travel sa ibang bansa at siraan ang Pangulo. At sinasabi mo pa na walang ginagawa ang Pangulo, hindi nagtatrabaho ang Pangulo. Tilay kabaliktaran po. Magaling ka talaga, Sara Duterte, magmanipula ng katotohanan. Yan lang talaga ang nakikita ko sa'yo. Hindi ka nagtatrabaho. Sumasahod ka lang sa aming mga taong bayan, pero hindi ka nagtatrabaho. Ang trabaho mo lang ay siraan ang Pangulo at siraan ang Pilipinas. Yan lang ang nakikita kong tinrabaho mo, Sara Duterte.